Hello po mga kaswang, good day po sa inyo. Maraming salamat po muli sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa akin. Konting announcement lang po bago tayo magsimula. Baka ipapaalam ko lang sa inyo na baka madalang na lang tayo makapag-upload dahil medyo gahol ako sa oras eh. At saka nandito ako sa probinsya namin sa Bohol. Medyo maingay kasi sa umaga at saka sa gabi. Limitado lang din kasi marami pa rin maingay na hayop. Yun lang po at magsimula na tayo. Magandang araw po sa iyo, Sir Casper. Bago ko po simulan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyo at sa mga butihing tagapakinig ninyo. Maraming salamat po. Ako nga pala si Mylene, 20 anyos na dalagita at kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Third year college at ang kursong pinupursige ay BSED o Bachelor of Secondary Education. Matagal ko ng pangarap ang maging isang guro dahil ang aking mga magulang at nakakatandang kapatid ay magaguro rin sa isang malaking eskwelahan. Kilala rin sa aming lugar bilang pamilya ng mga guro o alipin ng edukasyon. Wala naman kaming pakialam sa sinasabi ng mga tao tungkol sa amin. Ang mahalaga, natupad namin ang aming mga pangarap. Uy, Mylene, nabalitaan mo ba sa kabilang course? Sabi, narinig daw nilang nagme-meeting ang mga eduk prof natin. Ngayon na raw sisimulan ang teaching internship natin. Natutuwang balita ni Anika sa akin. Napakunot noon naman ako. Pero sa kaloob-looban ko, halos lumundag na ako sa sobrang saya na aking naramdaman. Akalain nyo yon. Mararanasan ko na maging isang ganap na teacher. Makakapagturo na ako sa mga bata at makakapagbahagi na rin ako ng ibang kaalaman sa kanila. Lalo na sa mga batang slow learner o mabagal matuto. Yun din kasi ang isa sa layunin ko, ang makatulong sa kanila. Maya-maya pa biglang dumating ang aming profesor. Nagsabalikan kaagad sa kanya-kanyang upuan ang mga kaklase ko maliban sa akin. Nakatayo lamang ako dahil ako ang inatasan ni Prof na magdasal. Hindi naman ako nagpatumpik-tumpik pa. Nagsimula akong magdasal. Katapos noon kaagad na kaming nagsiupuan at nag-abang sa sasabihin ni Prof. Good day, class. I would like to inform everyone that you will soon begin your teaching internship as a part of your course requirements. Please prepare the necessary documents and requirements that will be discussed in our next meeting. Only expect your assigned schools and schedules within this week. Make sure that you are ready as this will be your actual exposure to teaching in real classroom settings. Mahabang anunsyo nito. Hindi namin napigilang matigilan at magsigawan. Ngunit kinalaunay pinatahimik din kami ng aming guro. Quiet. Baka ngayon lang kayo magsasaya ng ganyan. Tandaan ninyo, ang pagtuturo ay hindi madali. Lalo na't ito ang unang pagkakataon ninyo magturo sa ibang paaralan. Maasang makukuha ninyo ang perpektong score sa kriteria na ibibigay ng ating principal. Naiintindihan nyo ba? Muling wika ni Prof. Sabay-sabay at masigla naman kaming sumagot ng oo at naiintindihan namin. Pagkaalis ni Prof, dali-daling tumungo si Anika sa akin. Lundag-lundag pa ito dahil sa tuwa at excitement na nararamdaman. Hindi lang naman siyang ganito sa loob ng classroom namin. Pansin ko rin pati ang iba naming kaklase na lalaki ay parang naging bating dahil sa pagtitilian nila. Lahat kasi kami ay excited. Siyempre, sino ba naman ang hindi? Ibig sabihin nito, malapit na naming matupad ang aming mga pangarap.
Katapos ng klase, kaagad akong umuwi ng bahay at ibinalita sa aking mga magulang ang tungkol sa internship na gagawin namin. Umayag naman kaagad sila dahil yun daw ang unang hakbang na tatahakin ko. Bagong isang magaling na guro na katulad nila. Dumaan din naman daw sila sa ganito at inaamin nilang hindi naging madali, lalo na't kung mababa ang pasyensya mo sa mga bata. Hindi naman ako nababahala roon. Mahaba ang pasyensya ko at mahilig ako sa mga bata, kaya walang problema sa akin ng mga yon. Saan daw ba kayo i-assign, anak? Sa pagkakaalam ko, lahat ng eskwelahan dito sa atin may mga intern na rin. Naunahan kayo ng ibang school. Wika ni nanay. Ngumiti lamang ako. Hindi ko po alam, Nay. Baka po may nakahanda ng school para sa aming mga edok. Marami rin namang paaralan dito . Sagot ko na lamang bago sumubo ng pagkain. Nak, mag-iingat ka. Naiintindihan mo ba? Huwag kang magpadala sa bugso ng damdamin mo. Umalma ka at mag-focus. Okay ba? Wika rin ni Papa. Nagpasalamat naman agad ako sa kanila at umango-tango. Pinapangako ko po magiging proud kayo sa akin, sambit ko. Ginulo-gulo naman ni Papa ang buhok ko na parang bata. Sa totoo lang, swerte ko dahil binigyan ako ng Diyos ng pamilyang susuporta sa lahat ng mga pangarap ko. Mga magulang na hindi nagkulang sa akin at mga kapatid na palaging nandyan tuwing ako'y may problema. Katapos naming maghapunan, kaagad akong tumungo sa aking higaan at nagsimulang mag-aral. May exam pa kasi kami bukas, kaya kailangan kong mag-review upang hindi bumagsak. Mahirap din kasing may isa kang bagsak na subject. Nakalipas ang isang linggo, dumating na ang araw kung saan ia-anunsyo ng aming propesor ang mga magkakasamang ia-assign sa iba't ibang paaralan para sa teaching internship. Lahat kami ay tuwang-tuwa. Wala ni isa sa amin ang nag-ingay. Habang isa-isang tinatawag ang mga pangalan ng aming kaklase at ang paaralang kanilang nakatala sa kanila, hindi ko mapigilan ang lakas ng kabog ng aking dibdib. Hindi pa kasi natawag ang apelyido ko. Kapag kasi hindi ka natawag o nasama sa teaching internship, ibig sabihin nun, may isa kang subject na bagsak. Kailangan mo itong ipasa bago ka payagang magkasama sa teaching internship. Lastly, Sikat, Trinidad, Quezon, Arellano, at Manuban. Kayo ang napili naming i-assign sa rural area ng Aklan, kung saan matatagpuan ang mga kabataang hindi na nakapag-aral. Sinubukan kong kumbinsihin ang principal natin ngunit kayo yung nakita niyang may pinakamataas na potensyal at grado, kaya sa inyo niya ipinagkatiwala ang pagtuturo sa lugar na yon. Mahabang paliwanag ni Prof. Nagkatingin na naman kami ni Anika. Malayo ang Aklan dito sa Luzon. Kailangan pa naming 6 na bumiyahe ng barko patungo doon. Alam ko, sagot ito ng paaralan. Ngunit nakakapagtaka naman dahil sobrang layo ng lugar na nakatala sa amin. Samantalang yung iba naming kaklase ay sa malalapit na paaralan lamang inilagay. Prof, excuse po, bakit po sa Aklan pa? Maraming probinsya rito na malapit sa Luzon o sa paaralan natin. Masyado pong malayo ang Aklan para sa amin. Reklamo ko. Tumahimik naman ang buong klase at ang lahat ay nakatingin sa akin habang inaantay ang sagot ng aming profesor. Miss Trinidad, yun na po ang order ng paaralan sa akin. Sa atin. Lumapit din kasi ang mayor sa Aklan at humingi ng tulong sa ating principal. Intindihin na lang natin para rin naman sa inyo ito. Okay, class dismiss. Anging sagot nito bago umalis ng classroom.
Napasapo na lamang ako sa aking noo. 6 lang kasi kaming samantalang ang iba naming kaklase ay tig-10 ang miyembro ng grupo. 26 na estudyante lang kasi kami. Kaya bali 3 grupo ang nahati sa amin. Tig-10 sa 2 grupo at 6 naman kami sa isang grupo. Nang uwian na, kaagad kaming pumunta sa principal office at maayos na nakipag-usap sa principal tungkol sa aming internship. Tinanggap naman niya kami ng maayos at inaasahan niya raw na darating kami sa kanyang opisina para kausapin siya. Hindi naman kayo pababayaan ng paaralan natin. Malaki ang may tutulong ninyo sa mga batang nangangailangan ng pag-aaral doon. 1 buwan lang naman kayong mananatili. Libre ang lahat ng pagkain ninyo. Kami na rin ang sasagot ng pamasahe at iba niyong expenses. Pagdating naman doon ang mayor na ang mag-asikaso sa inyo. Tiwala naman akong ipagkatiwala kayo dahil magkaibigan kami ng mayor sa lugar na yon. Ang tanging hinihingi ko lang sa inyo ay kooperasyon mga anak. Malumanay na paliwanag ng principal. Nagkatinginan kaming 6. Miss Principal, bakit ho kami lang? Sa dinabi-dami naming EDOC students dito, kami lang po ang napili ninyo? Tanong ni Tristan sikat. Dahil kayo lang ang may pinakamataas na grado sa buong EDOC course. Kayo rin ang nakikitaan ko at ng ibang board members ng potensyal na makapagbigay ng karangalan sa ating paaralan. Paliwanag ng principal. Wala kaming nagawa kundi ang sapilitang pumayag. Ayon pa sa principal namin, wala raw kaming kasama roon maliban sa aming mga sarili. Ihahatid lamang nila kami sa pantalan kung saan doon nag-aantay ang paribadong barko na ipinadala ng mayor para sa amin. Sinubukan kong magpaalam sa aking mga magulang. Umaasang hindi sila papayag at ipalipat ako dahil marami naman silang koneksyon sa aming paaralan. Ngunit dismayado lamang ako dahil pumayag silang ipadala ako sa Aklan para sa teaching internship na yan. Ma, hindi ba kayo nag-alala sa akin? Paano kung may mangyari sa akin doon? Tanong ko sa kanila. Ang OA mo talaga anak. Hindi ka ba natutuwa na isa ka sa makapagbigay ng karangalan sa paaralan ninyo? Yan ang una mong hakbang para maging katulad sa amin. 1 buwan lang naman din kayo doon. Mabilis ang oras at panahon anak. Tanging wika ni Mama. Abang iyong ina. Sabi ka ng principal ninyo, isa ka sa may mataas na grado at may potensyal. Ibig sabihin magaling ka at matalino ka. Kaya ikaw ang isa sa pinili niya. Sabat naman ni Papa. Napabuntong hininga na lamang ako bago padabog na umakyat ang aking kwarto. Nakakainis sila. Imbis na mag-alala sila sa kalagayan ko, o maging kalagayan ko roon, lalo na't kami-kami lang ang nandoon. Mas natuwa pa silang ipadala ako roon. Kalipas ang 1 buwan, dumating ang araw kung kailan kami ipapadala sa Aklan. Nauna na palang i-deploy ang mga kaklase namin kaysa sa amin. Dahil late nang dumating ang paribadong barko na sasakyan namin patungong Aklan. Ano ba yan? Sa dinami-dami ng mga estudyante sa paaralan natin, tayo pa talaga yung nakitang ipadala sa teaching internship na to? Reklamo ni Anika. Ay, di ba excited ka nakaraan nung inanunsyo pa lang to? Bakit ngayon parang ayaw mo na? Sarkastikong tanong ni Selene. Manahimik ka. Mataray naman na bulyaw ni Anika sa kanya. Maya-maya pa, 2 malalaking lalaking nakaitim ang lumapit sa kinaroroonan namin. Nagpakilala ang mga ito bilang taga-utos ng mayor sa Aklan.
Sila raw ang naatasang sunduin kami. Agad naman kaming sumama sa kanila. Bit-bit ang aming mga maleta. Sumunod kami sa kanila hanggang sa makarating kami sa paribadong barko na inahanda para sa amin. Ayon sa mga ito, kanina pa raw nila kami nahanap. Halos libutin na raw nila ang buong port. Makita lang kami. Natawa naman si Kristan at Anika dahil kitang-kita sa mukha ng mga ito ang inis. Sakto lang naman ang barkong sasakyan namin. May isang malaking kwarto tapos double deck ang higaan. May tambayan sa itaas na kung tawagin ay deck. Makikita mo yung view ng dagat at pwede kang kumuha ng litrato. Kasyang-kasya naman kami. May sapat na pagkain para sa isang araw na biyahe. Bukas pa ng tanghali pa kasi ang dating namin sa Aklan ayon sa mga lalaking nagsundo sa amin. Nang umandar ang barko, dali-daling nagpaunahan ang 4 kong kaklase sa deck upang enjoyin ang view. May dala sila ng kani-kanilang mga cellphone, samantalang ako naman ay nagpahuli lamang sa pag-akyat. Para kasi silang mga bata kung magsitakbuhan. Pagkaakyat ko, hindi nga ako nagkamali. Kanya-kanyang kuha sila ng litrato. Kuha doon, kuha rito. Napailing na lamang ako dahil parang kanina lang, wala pa sa mood ang mga ito. Ngayon ay dinaig pa nila ang nanalo sa loto kung magsaya sila rito. Dahan-dahan lang kayo, baka mahulog kayo riyan. Suway ko sa kanila. Maylin, kunan mo naman ako ng litrato dali. Utos sa akin ni Celine. Wala akong nagawa kundi ang sundin ang utos nito. Natigil lamang ang mga kaklase ko nang umakyat ang isang lalaki. May dala itong papel at tila may inaanunsyo sa amin. Ako nga pala sa Sir Ferdinand ninyo. Sir Ferdinand lang ang itawag niyo sa akin. Mapi-teacher ako sa isang universidad sa Aklan. Tawagin ko kayo isa-isa para makumpirma namin na kumpleto na kayo. Anunsyo niya. Celine Arellano, Maylin Trinidad, Tristan Sikat, Anika Quezon at Jackson Manuban. Nandito na ba kayong lahat? Tanong niya. Sabay-sabay naman kaming sumagot ng oo. Tumango lamang ang lalaking nagpakilalang Sir Ferde bago muling bumaba sa deck. Agad namang nagsilapitan ng 4 sa akin at tinanong kung napansin ko raw ba ang tila maliit na mansya sa dugo sa pulo ng guro. Inalala ko naman kaagad ang kabuuang damit ni Sir Ferde, ngunit hindi ko napansin ang sinasabi nilang dugo. Ang labo naman kasi ng mata mo, te. Saad ni Anika sa akin. Shh! Huwag lang tayong maingay. Tara na nga. Bumaba na tayo. Sambit naman ni Jackson. Isa-isa naman kaming bumaba at pumasok sa kwarto. Isinarado namin ito at kaagad na napagdesisyonang magkwentuhan na lamang. Magagabi na rin kasi at wala na kaming view na makikita sa deck kung mananatili kami roon. Ay, sana huwag kayong matakot ha. Pero napansin niyo ba? Hindi sinabi sa atin ng principal kung saan ang eksaktong lugar na pupuntahan natin doon. Specific na barangay kumbaga. Sinabi niya lang Aklan. Maraming lugar sa Aklan. Mahabang saad ni Anika. Bigla rin akong nagtaka. Sa buong pag-uusap namin nakaraang buwan, wala ngang binanggit ang principal sa amin kung ano ang eksaktong barangay na aming pupuntahan. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa kakulangan ng impormasyon na binigay nila sa amin. Paano kung masasamang loob pala ang nasamahan namin? Tsaka sobrang minamadali rin nila ang pag-deploy sa amin sa Aklan. Wala silang parents meeting. Walang waiver o kasulatan na pumapayag ang aming mga magulang. Ang rason nila malaki naman daw kami at hindi na ayon kailangan pa.
Sa buong biyahe, hindi ko mapigilang hindi mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa pupuntahan namin. May masama akong kutob na may mangyayari sa aming hindi maganda, pero ipinagbadasal ko na lamang iyon na sana hindi totoo ang lahat ng kutob ko. Ang bigat naman kasi talaga ng pagkaramdam ko simula nang tumungtong kami sa baryong ito. Lalong-lalo na nung kinausap kami ni Sir Ferdinand. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam nun. Dahil wala sa mga kaklase ko ngayon ang nagkwento tungkol sa kanilang pagkaramdam. Kinabukasan pagsapit ng tanghali, siya ring pagdating namin sa port ng Aklan. Doon, naghihintay na pala ang sinasabi nilang mayor ng Aklan. Baba pa lang namin sa barko, binati na niya kaagad kami at nagpakilala siya bilang si Mayor Andres. Isinakay nila kaagad kami sa van. Habang kinakausap kami ng mayor, paulit-ulit siyang nagpapasalamat sa amin dahil daw sa kooperasyon na aming binigay sa paaralan. Maraming salamat at pumayag kayong magturo rito sa isang liblib na lugar ng aming lugar. Maraming mga bata roon ang uhaw sa pag-aaral. Sana mapunan niyo yon at marami silang matutunan sa inyo. Malumanay na wika nito. Walang anuman po, ginagawa rin po namin para sa aming mga pangarap. Sagot ko at pilit ng ngumiti. Sa buong biyahe, tulog ang 4 kong kaklase maliban sa akin. Hindi kasi talaga ako mapakali sa nangyayari. Iba rin ang ihip ng hangin tuwing kinakausap kami ng mayor o isa sa mga tauhan na kasama niya. Ang bibigat ng presensya nila. Kahit nakabukas ng bintana ng van, ang bigat pa rin ng hangin na pumapasok. Ilang oras ang biyahe namin bago kami makarating sa isang liblib na lugar na daanan. Wala nang kabayan ang makikita. Purong kabundukan at masukal na kakahuyan ang nakapaligid sa daang tatahakin namin bago makarating sa naturang barangay. Hindi tuloy napigilan ni Tristan ang magtanong kung anong barangay ba ang aming pupuntahan. Hindi siya namin matawag na barangay dahil sa maliit na baryo lamang siya. Kaunti ang pamamahay at liblib din. Pero nandito kasi kayo ngayon sa Buruanga. Kumbaga sakop na rin ito. Paliwanag ng mayor sa amin. Yung mga tungo lamang kami habang tinatahak ng sasakyan ang bato-bato at maputik na daanan. Hindi napigilan ni Anika ang magsuka. Mabuti na lang at nakahanda siya ng plastic. Tawang-tawa naman si Jackson. Tristan, samantalang si Celine naman ay dering-dere. Napapailing na lamang ako sa nangyayari. Diyos ko, para silang mga elementarya kong gumalaw. Nakakahiya sa mayor na nakatingin lang sa amin. Ikalipas sa isang oras na pagbibiyahe, 5:00 na kami ng hapon nakarating sa liblib na lugar. Sinalubong naman kami kaagad ng nagpakilalang kagawad. Kinamayan niya kami at malugod na tinanggap sa kanyang nasasakupan. Nagpasalamat naman kami kaagad, samantalang ang mayor naman ay nagpaalam na at aalis na raw sila upang hindi sila gabihin pa. Nang makaalis ang mayor, tinuro naman kami kaagad ng kagawad na nagpakilalang si Mang Ben sa aming pansamantalang matutuluyan. Maliit lamang ito na kubo, ngunit may tig-iisa kaming maliit na higaan. Yung kasya ang isang tao lang, ganon. Pagkatapos siya kaming ilipot at ipakilala sa iba pang opisyal ng maliit nilang lugar, kaagad na rin niya kaming pinabalik sa kubo upang makapagpahinga na. Uy, napansin niyo ba? Ang sasama ng tingin sa atin ng mga matatanda, lalo na kay Celine. Panimula ni Anika habang inaayos ang kanyang gamit. Napapailing na lamang ako sa pag-aakalang dahil lamang iyon sa pananamit ni Celine. Mahilig kasi itong magsuot ng maikling skirt at long sleeve na crop top.
Ginawa niya iyon sa aming uniform. Kaya siguro gano'n na lang ang tingin sa kanya ng matatanda. Akala nila may malanding guro kaming kasama. Aba, hindi lang naman sa akin. Sa inyo rin basta. Ang word ng mga tao rito. Tsaka ang bigat ng pagkaramdam ko sa lugar na to. Sambit naman ni Celine. Napatigil ako sa pag-aayos ng gamit ko nang malamang hindi lang pala ako ang nakaramdam ng ganitong kabigat na presensya. Alam niyo yung malugod naman ang pagtanggap nila sa inyo, pero hindi talaga nagsisinungaling ang ihip ng hangin. Sobrang bigat na mga ngiti at tingin nila sa amin, habang isa-isa kaming pinakilala ni Mang Ben sa kanila. Kaunti lang ang mga tao rito. Hindi rin abot sa 10 ang mga kabahayan, kaya hindi mo talaga siya matatawag na barangay. Sobrang liblib ng lugar. Wala kang ibang makikitang kabahayan. Hindi rin sila gumagamit ng kuryente. Para sila mga sinaunang tao, dahil sa mitya at apoy ang gamit nilang ilaw. Sa ilog din daw sila nag-iigib ng tubig pangligo, pang-inom at panghugas ng pagkain o plato. Guys, may signal kayo. Hindi ko ma-update ang mga magulang ko. Wala talagang signal ang phone ko eh. Uwi ka ni Jackson habang tinataas ang kanyang cellphone sa ere. Agad na rin naming inilabas ang aming mga cellphone. Nagkatinginan na lamang kami nang malamang wala rin kaming mga signal. Napasapon na lamang ako sa aking noo, samantalang si Celine naman ay inis na binato sa higaan ng kanyang cellphone. Umalma na kayo guys, baka si Mayor nang nag-update sa school natin. I-update rin ng school natin sa mga magulang natin. Pangpakalma ko sa kanila. Umalma naman sila kinalaunan. Nagsimula na rin kaming kumain at nagpahinga. Pare-parehas din kasi kaming pagod sa biyahe. Nangihingi na rin ng pahinga ang aming mga katawan. Kinaumagahan, maaga pa lamang, bis na kaming 5. Nasuot kami ng aming mga uniforme. Maaga rin kasi kaming hinatira ng pagkain ng isa sa utusan ng kagawad. Siya na rin ang gumising sa amin. Nang makalabas kami sa kubo, sinalubong naman kaagad kami ni Mang Ben. Hinatid niya kami sa isa pang kubo kung saan doon kami magtuturo. Nandoon din ang lahat ng mga bata. Nasa 30 peraso silang lahat, kaya ang ginawa namin, inati lang namin sila. 6 estudyante ang bawat isa sa amin. Nang mahati na sila namin, kaagad kong dinala ang 6 kong estudyante sa labas, kung saan may malaking puno ng manggaroon. Naghanda pa rin naman sila kaagad ng kanilang mauupuan. Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Teacher Mylene. Pwede ko ba kayong makilala? Magiliw na tanong ko sa kanila. Bibo naman silang sumagot ng oo. At nag-uunahan pang magpakilala. Kaya naman isa-isa ko silang tinawag. Isa-isa rin silang nagpakilala sa harap. Kinagagal akong makilala kayo. Sana marami kayong matutunan sa asignaturang Filipino. Gusto niyo ba yun? Tanong ko. Sumigaw naman sila ng oo at kitang-kita mo sa kanilang mga mukha ang saya at excitement. Yung asignaturang hawak ko ay Filipino. Kay Celine naman ay Science, kay Jackson ay Math, at kay Anika ay ESP. At kay Trista naman ay English. Lahat ng iyon na pag-usapan na namin bago kami tumuntong doon sa aklan. Lahat naman sila ay nakapaghanda. Matapos ng oras ng pagtuturo ko, kaagad kong iginayak ang 6 kong estudyante sa aming kubo kung saan matatagpuan ang mga pagkaing inihanda ng kagawad para sa kanila. Matatamis na tinapay at juice lamang ang inihanda ng mga ito. Hindi ko rin naman nakita ang pagrereklamo sa mga bata. Bagkus, nagpasalamat pa sila sa akin dahil ang bait ko daw
at namibigay ako ng pagkain. Sunod-sunod namang natapos sa pagtuturo sina Anika. Lahat sila ay tumungo na rin sa kubo namin upang mamigay ng snack sa mga bata. Habang inaantay namin matapos ang break time, isa sa mga estudyante namin ang lumapit sa amin. Akala ko manghihingi pa siya ulit, kaya inabutan ko ito ng tinapay at juice, ngunit hindi niya ito pinansin. "Ayaw mo ba nito?" tanong ko. Umiiling lamang siya. Nagkatinginan kaming 5 dahil sa kakaibang kilos ng bata. Carla, anong gusto mo?" Nakakangiting tanong ni Anika. "Ang makauwi po sa mga magulang ko." Pabulong na sagot niya. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat. Kaagad rin namang umalis si Carla at bumalik sa kanyang kinaupuan. Nagtinginan ulit kaming 5 dahil sa sinabi nito. Alam kong makulit ang imahinasyon ng mga bata at mahilig silang mangulit ng mga matatanda. Pero sa kaso ni Carla, para itong nagsasabi ng totoo. Pagkatapos ng buong araw na pagtuturo, kaagad kaming bumalik sa aming kubo upang magpahinga. Doon napag-usapan namin ang tungkol sa sinabi ni Carla. Sa tingin niyo, totoo ba yung sinabi ng bata sa atin kanina? Tanong ni Jackson habang naghuhubad ng kanyang uniforme. Ewan, feel ko totoo. Hindi naman kayang magbiro ng mga bata ng ganun. Sagot naman ni Anika. Hindi naman ako nakapagsalita sa kadahilanang hindi talaga ako mapakali sa nangyayari rito sa lugar na to. Kaya naman kinagabihan, halos hindi na ako kayang dalawin ng antok dahil sa mga iniisip ko. Akmang pipikit na ako nang bigla akong makarinig ng kaluskos sa pintuan ng kubo. Napabango naman kaagad ako at napagtantong hindi lang pala ako ang nakarinig. Kanina pa pala nakabangon si Jackson. Sumisilip sa maliliit na butas ng kubo at pinapakaramdaman kung sinong tao ang nasa labas. Dahan-dahan naman akong lumapit kay Jackson. Ika niya, kanina pa raw niya nararamdaman na may mga yabag ng paa ang paikot-ikot sa kubo na tinutuluyan namin. Parang pinagmamasdan at binabantayan daw kami ng kung sinong tao o nilalang. Kanina ko pa sinisilip kung sinong takti na yun. Wala akong makita. Pabulong na wika ni Jackson. Hindi na ako nagsalita pa. Pinagkaramdaman ko na lamang kung ano pa ang gagawin ng nasa labas. Maya-maya pa biglang nawala ang kaluskos. Nakahinga ako ng maluwag dahil akala ko wala na itong kasunod. Ngunit doon ako nagkamali. Isang malakas na kalabog ang nakapagpasigaw sa akin. Nagising na rin ang mga oras na ito sina Anika. Lahat sila takot na takot nang marinig ang ungol ng nasa itaas ng bubong. Mabuti na lang at gawa sa yero ang bubong na kubo na aming tinutuluyan. "Sino yan? Tulong!" Sigaw ni Anika. Ngunit parang walang narinig ang mga kapitbahay namin. Napansin ko rin na tahimik sa labas. Walang mga tao at walang bukas na bahay. Kaya sigurado akong tulog na ang mga ito. Mas lalo pang lumakas ang kaluskos ng kung sino sa itaas ng bubong. Kasunod noon ang pagsigaw ni Celine ng aray. Dali-dali ko naman siyang nilapitan at doon ko napansin na nakahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi ko na lamang iniisip ang kutob ko kay Celine. Inalalayan ko na lamang siya na makahiga sa kanyang higaan. Habang palakas at pabilis ng pabilis ang kaluskos sa bubong, ganoon din ang sigaw ni Celine dahil sa sakit ng kanyang tiyan. Walang nagawa si Tristan at Jackson kundi ang matapang na lumabas ng kubo. Wala silang dala kundi ang kanilang mga sarili. Lumabas sila at hinanap kung sinong tao o nilalang ang nasa bubong. Ngunit bigla na lamang tumigil ang kaluskos.
Wala rin silang natagpuan sa bubungan, maliban sa itim na pusa na kabababa lamang galing doon. Ngunit lahat kami, nakakasigurado na hindi ito pusa o hayop. Tumigil na rin kinalaunan ng pagsakit ng tiyan ni Celine at kasunod nun, nakatulog na kaagad siya at napahinga na lamang kami ng malalim dahil sa takot at kaba na aming nararamdaman kanina. Pusa lang pala yun, saad ni Tristan. Hindi pusa yun. Sa tingin nyo, kaya ng isang maliit o malaking pusa na magkaluskos ng ganun kalakas? Parang malalaking kuko ng halimaw yun eh. Uwi ka naman ni Anika. Guys, huwag na muna tayong mag-away. Magpahinga na muna tayo at bukas, i-report natin ito kay Mang Ben. Sabat ko. Kaagad rin naman silang bumalik sa kanilang mga higaan. Inaumagahan, kaagad namang nireport kay Mang Ben ang naranasan namin kagabi. Umiwas lamang ito ng tingin sa amin at sinabing mga ligaw na hayop lamang ito. Dahil palagi rin daw silang nakakaranas ng ganon tuwing gabi. Hindi naman ako makumbinsing ligaw na hayop lamang iyon. Kaya naman pagkatapos kong magturo sa 6 kong estudyante, palihim kong kinausap sa loob ng kubo si Carla habang pinapakain ito ng snacks nila. Carla, sabihin mo nga sa akin, sino ang mga magulang mo? Tanong ko sa kanya. Hindi ko po matandaan. Bata pa po kasi ako nung kinuha nila ako sa mga magulang ko. Sagot ng bata. Napakunot noon naman ako dahil pagkaramdam ko, may kakaiba talaga sa lugar na to. Ibig sabihin hindi ka taga rito? Kinidnap ka lang ng kagawad? Tanong ko ulit. Lahat kami ng mga bata ay hindi taga rito. Kinuha lang nila kami at ginagawang pagkain. Marami po kami dati, kaso yung iba kinain ng mga aswang, lalo na yung mga baby pa lamang. Pagkukwento niya. Halos hindi ako makagalaw sa sinabi ni Carla. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Pero nung makita kong seryoso si Carla, doon na ako nakumbinsi na totoo ang lahat ng kinakwento niya. Ilang taon ka na ulit, Carla? Tanong ko. 9 po. Magtitin na sa susunod na araw. Gagawin na nila akong pagkain. Kaya po kayo, umalis na kayo rito. Delikado po ang buhay ninyo rito. Iligtas niyo po ang mga sarili ninyo. Tila may pagmamakaawang wika niya bago tumayo at dali-daling lumabas ng kubo. Hahabulin ko na sana siya nang bigla akong mapatigil sa pintuan pa lang. Nakita ko kasing pinagmamasdan ako ni Mang Ben. Walang emosyon ang mukha nito. Nagtitigan lamang kami saglit bago ito tuluyang umalis. Napabuntong hininga na lamang ako at napahawak sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit ako biglang kinabahan. Sa presensya niya nung nakita kong nakatingin siya sa akin. Nagabihan, kaagad kong kwento sa kanila ang tungkol sa sinabi ni Carla. Kala ko hindi nila ako paniniwalaan. Ngunit maski pala sila, ay kwentuhan ng mga batang tinuruan nila. Doon kami nakumbinsi na hindi totoong mga tao ang tagaroon. Kaya naman nang sumapit ang hating gabi, sabay-sabay kaming lumabas at patagong tumungo sa tirahan ng kagawad na si Mang Ben. Tago kami sa masusukal na damo habang pinagmamasdan ang labas ng kanyang bahay. Hindi nga kami nagkamali. Lumabas ito at palingalinga sa paligid bago biglang nag-iba ang anyo. Napatakip kami ng bunganga dahil sa pagkagulat. Kitang-kita kasi namin ang unti-unting pagbabago ng kanyang katawan. Naging matangkad itong nilalang na may mahabang buhok. Tinubuan din ito ng mga balahibo at matatalim na kuko sa kanyang kamay. Dahil sa takot, hindi na at bigila ni Celine ang sumigaw at tumakbo. Tumingin naman kaagad sa amin ang aswang na si Mang Ben
at galit na galit itong hinabol kami. Wala kaming nagawa kundi ang sundan si Celine sa pagtakbo, papasok sa masukal na gubat. Tawagan naman namin siya sa kanyang kamay. Sabay-sabay na kaming tumakbo. Sa aming pagtakbo, narinig namin ang sunod-sunod na alulong at ungol ng mga aswang. Habang hinahanap kami ng mga ito, napatigil na lamang kami sa isang malaking ugat ng puno dahil biglang sumakit ang tiyan ni Celine. "Ayos ka lang ba? Kailangan na nating umalis," sigaw ni Tristan. Binuhat na lamang niya si Celine at kaagad na tumakbo. Tatakbo na rin sana ako kasama nila nang maalala ko si Carla at ang iba pang mga bata. Maylin, tara na. Kailangan na nating umalis rito. Sigaw ni Anika at binalikan ako. Napatigil na yun sa pagtakbo sina Jackson at Tristan. Ang mga bata, kailangan natin silang balikan. Saad ko. Napailing na lamang si Jackson at lumapit din sa akin. Tristan, Celine, mauna na kayo. Manghingi kayo ng tulong. Bilisan ninyo. Sigaw ko. Kaya namang tumango si Tristan at tumakbo habang buhat-buhat si Celine. Matapang naman naming binalikan ni na Jackson at Anika ang lugar na pinamumugara ng mga aswang. Pagkarating namin doon, kaagad kaming dumiretso sa aming kubo. Kinuha namin ang mga pwedeng gamitin panlaban sa mga aswang. Habang tinatalian ko ng puting tela ang aking kamay, biglang lumapit sa akin si Anika at binigay ang isang sopot ng asin at dinikdik na bawang. Napakunot noon na lamang ako dahil sa pagtataka. Ayon sa kanya, nakita niya lang din daw ito sa kanyang bag. Mapamahiin kasi ang kanyang lola, kaya sigurado siyang ito ang naglagay nito sa kanyang bag. Umiti naman ako at nagpasalamat sa kinuha sa kanyang isang supot ng asin at bawang. Pagkatapos nun, matapang kaming lumabas ng kubo at doon. Tumambad sa amin ang mga aswang at si Mang Ben na hawak-hawak ang umiiyak na si Carla. Sumuko na kayo kung ayaw niyong kainin namin sa harap niyo. Ang mga batang to. Sigaw ni Mang Ben sa boses demonyo. Dahil sa lalim ng boses nito na parang galing sa lupa. Hindi kami umimik. Palihim akong kumuha ng isang dakot na asin sa dala-dala kong plastik at mabilis na isinaboy sa matanda. Nabitawan naman niya si Carla at dali-dali ko itong kinuha habang siya ay umihiyaw sa sakit. Nakipaglaban na rin sina Anika at Jackson sa mga nilalang gamit ang kanilang mga nakuhang gamit. Masigurado kong ligtas na si Carla, dali-dali kong nilapitan si Mang Ben at binuhos ang kalahati ng asin sa kanyang bunganga. Umiyaw ito sa sakit ngunit hindi ako nagtatapos dito. Mapaibabaw ako sa malagkit niyang katawan at doon sinaksak ko ang kanyang dibdib. Napatigil naman ang mga nilalang sa pakikipaglaban sa dalawa nang makita nilang unti-unting binawian ng buhay si Mang Ben. Dahan-dahang lumapit ang mga ito sa akin, ngunit hindi ako kinabahan dahil si Jackson ay inahahanda na ang lighter at alak na kanyang baon. Hoy, mga demonyo! Sigaw niya. Lahat ng nilalang ay napatingin sa kanya at doon niya na ito tinapunan ng 2 bote ng alak bago mabilis na pinaandar ang lighter. Dali-dali naman akong lumapit sa kanila habang paika-ika. Nanood namin kung paano kainin ng apoy ang mga nilalang. Humihiyaw ang mga ito sa sakit, ngunit wala na kaming pakialam. Pinuntahan na kaagad namin ang kulungan ng mga bata. Nakahinga kami ng maluwag ng maabutan ng mga ito na buhay na buhay. Kinaumagahan sunod-sunod na dumating ang mga rescue at polis. Nabutan na lamang nila na abuna ang mga nilalang. Nang makita kami ni Celine, kaagad silang tumakbo sa amin at niyakap kami ng mahigpit. Umiyak pa nga ito sa pag-aakalang hindi na nila kami makikita pang muli. Miss Trinidad, maraming salamat sa pagtapos ng buhay ng mga perwisyo rito sa Buruanga.
Maraming salamat sa inyo dahil tapos na ang buhay ng mga lecheng aswang na yan. Pagpapasalamat ng mga tao sa amin. Ito ang mga nakatira talaga sa Baruanga. Ilapitan naman kami ng mga polis. Ang nagpanggap ni Mayor ng Aklan ay nahuli na namin. Ganoon din ang prinsipal ng paaralan ninyo. Napagkalaman kasi namin na magkapatid sila. Inamin din ng inyong prinsipal na kaya raw kayo ang ipinadala niya rito dahil buntis ang isa ninyong kasama. Balak niyang gawin kayong pagkain para sa kanilang angka ng mga aswang. Mahabang paliwanag ng pulis sa amin. Napatingin naman ako kay Celine at ninitian siya. Alam kong siya ang tinutukoy ng pulis na buntis naming kasama. Dinala rin naman kaagad nila ang mga bata. Kanina pa raw kasi naghihintay sa presinto ang kanilang mga magulang. Nakalipas ang 2 buwan. Tuluyan na kaming nakapagtapos bilang guro at aming naranasan noon sa Aklan ay nagiging alaala na lamang. Hindi na rin kami bumibisita pa o nagbalak na pumunta roon dahil sa takot at traumang aming naranasan. Ngunit kahit ganon, hindi namin ito hinayaang bumalot sa aming pag-iisip. Ginawa naming aral iyon at nagpatuloy sa aming mga pangarap. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. At iyon, natapos rin. Maraming salamat po sa lahat ng tumapos sa kwentong ito. Hanggang sa susunod ulit, at sa susunod, comment lang kayo ha. Ano na tayo, mag-shoutout na tayo. Naka-live ako, kumbaga actual, shoutout. Yun lang po at maraming salamat.